Ang paglalakbay ni Jeffrey Lang kasama ang Quran. Ito ang makapangyarihang personal na paglalakbay ni Jeffrey Lang, isang tao na nagsimula bilang isang ateista. Nilalamon ng malalim na mga tanong tungkol sa buhay, pagdurusa at ang pag-iral ng Diyos. Lumaki siya sa isang marahas na lungsod sa panahon ng kaguluhang panglahi at digmaan. Ang kanyang kabataan ay pinuno ng pang-aabuso at kaguluhan. Ang marahas na ugali ng kanyang ama ang nag-iwan sa kanya ng mga tanong kung paano hinahayaan ng isang mapagmahal na Diyos ang ganitong pagdurusa, lalo na kung ito'y bumabagsak sa mga inosenteng bata. Sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na nanatili, ang kanyang ina. Ang matatag na pananampalataya nito, kabaitan at tahimik na mga gawa ng debosyon ay nagtanim ng buto ng isang mas malalim na pag-unawa sa puso ni Jeffrey. Kahit na hindi niya pa ito nauunawaan. Ngunit ang mga tanong ay patuloy na sumagi sa kanyang isipan. Bakit hindi mas mainam ang pagkakalikha sa sangkatauhan? Bakit napakaraming sakit? Bakit tahimik ang Diyos kung siya ay totoo? Dala ang mga tanong na ito hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit isang araw, may nagbago. Kinuha niya ang isang kopya ng Quran, hindi dahil sa paniniwala kundi sa paghahanap. Ang nagsimula sa pag-aalinlangan ay nauwi sa pagninilay-nilay. Sa mga talata nito, hindi lamang siya nakakita ng kagandahang pampanitikan, kundi ng mga malalalim na kasagutan. Unti-unti, ang kanyang mga pagdududa ay nagsimulang maglaho. Ang kanyang pananaw ay nagbago. At ang paghahanap ng katotohanan ay naging isang transformasyon ng kanyang puso. Hindi niya inakalang ang pananampalataya ay maglalagay ng daan sa kanyang buhay. Mula sa ateista patungo sa naghahanap ng katotohanan. Sa loob ng 12 taon, si Jeffrey Lang ay mahigpit na nakakapit sa ateismo. Pinapatakbo ng lohika, rason at mga matitinding katanungan na tila walang sapat na kasagutan. Bilang isang binata, mayroon siyang 3 pangunahing pagtutol sa relihiyon. Una, ang tensyon sa pagitan ng pananampalataya at rason. Ikalawa, ang kalayaan ng tao na gumawa ng kasamaan. At ikatlo, ang matandang katanungan, bakit hinahayaan ng mapagmahal na Diyos ang pagdurusa? Ngunit kahit ganito, may isang bagay tungkol sa relihiyon ang bumighani sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nahihikayat sa mga pag-uusap kasama ang mga naniniwala, nagtatanong, nag-uusisa, naghahanap. At habang siya ay naninirahan sa San Francisco, napansin ng isang pamilyang Muslim ang kanyang walang tigil na kuryosidad. Matapos ang napakaraming tanong, inabot nila sa kanya ang isang kopya ng Quran. Sa simula, nakatengga lang ito, ngunit isang araw, dala ng dalisin na kuryosidad, binuksan niya ito at ang kanyang natuklasan ay nagpagulat sa kanya. Ang mga unang talata ay parang direktang nakikipag-usap sa kanya. Hindi malabong filosofiya, hindi malalayong salita, kundi isang tinig na personal, eksakto at nakakagulat na pamilyar. Ang Quran ay hindi lamang isang aklat. Ito'y parang isang pag-uusap, isang dialogo sa pagitan ng Diyos at ng kaluluwa ng tao. Habang patuloy siyang nagbabasa, lalo siyang nahumaling. Ang estilo ng Quran, ang pagsasama ng metapora, konkretong katotohanan at walang hanggang karunungan ay nagsalita sa parehong kritiko at naghahanap sa kanya. Hindi ito pilit na nagkukumbinsi gamit ang dogma. Iniimbitahan siyang mag-isip, magnilay at makadama. At unti-unti may nagbago sa kanya. Ang paraan ng Quran sa paglalarawan ng paglikha ng tao, layunin at pagdurusa. Hindi lamang ito makata, ito'y personal at malalim.